So ayan, pinupuno ko na yung bathtub ngayon. Para bukas pagising ko, lagyan ko na ng ice. Diretso ice bath na to. Pero malamig to. Malamig na to ngayon pa lang. Okay guys, good morning. Mag-ice bath tayo. So alas 4 ng umaga ngayon dito. Gumising ako. Pagising ko, jumebs lang ako. Tapos ngayon, mag-ice bath na ako. Ready na akong mag-ice bath. Kahapon pa lang iniisip ko. Tayo na mag-ice bath ako. Nakakatakot. Kasi sa totoo lang, nakakatakot yung ice bath. Dahil ayaw mo siyang gawin eh. Kasi ang lamig eh. Yun yung pakiramdam. So ayaw mo siyang gawin pero masarap siyang gawin. Okay? So gagawin natin siya. Pakita ko sa inyo yung lamig ng tubig. So ito yung temperature ng tubig. May ice yan kanina. Natunaw na yung mga ice. Ayan, natunaw na yung mga ice. Kaya medyo malamig na to. So tama lang yung lamig niyan. Okay? So 3 minutes lang tayo dito. Let's go. So, pwede kayong gumalaw-galaw. Pag gumagalaw-galaw kayo din sa tubig, mas mahirap. So, bago pa lang ako tumungtong dito sa ice bath, nagsishiver na ako. Pagising ko pa lang, kasi medyo malamig na dito eh. 15 degrees na dito sa Japan. Lamig sa umaga. Sobrang na yung 3 minutes pero nandun na ako sa state na parang ang sarap eh, pero nag-shiver pa rin ako. So tapos na tayo. Ngayon ang gagawin ko lang, magdidip lang ako. Buong katawan hanggang ulo ko. Sarap. Sarap. Lamig. Para sa akin, yung pinaka gusto ko sa ice bath, natatalo mo kaagad yung inner beach mo eh. Kasi gusto niyang umalis dun sa tubig eh. Kasi malamig eh. Sabi ikaw, ayaw mo umalis. Kailangan mo i-relax yung sarili mo. Under stress. Pero hindi pa nga masyadong malamig yun kasi kumbaga yun lang yung tamang temperature kung mag-ice bath kayo. Noon nasa Pilipinas kasi ako, yung ice bath na ginagawa nila doon, nagtitwitch yung mga muscle ko. Yung ice bath na ginagawa nila doon, negative 3 tuloy. 3 degrees yung ginagawa nila. Tapos 5 minutes. Whew. Sarap ng pakiramdam ko. Grabe. Ang sarap. Okay guys, so ngayon magtitimbang ako. Tapos, check-in video. Lunes. Tapos, gym. Timbang ko ngayon, 75.5. 75.5 yung timbang ko ngayon. Malamig pa din. October na yun, so November magkakat ako. Siguro hanggang 70 lang. Kakat ako hanggang 70 kg lang.
Yun ang kaibigan ko dito, si Kevin na taga Tokyo. I-try ko daw to. Pangkalawakan daw to. So ngayon, ito yung itatry ko. Yung itatry natin ngayon. Sobrang tahimik. Lang katao-tao eh. Ghost town. Pero ito yung isa sa gusto ko sa umaga eh. Ito yung isa sa pinaka gusto ko. Kaya gumigising ako ng umaga. Nakikita ko tong ganitong itong ganito katahimik. Sarap sa pakiramdam. So tikman natin. Custard siya. Masarap siya. Masarap din. Pangalawakan din siya. Yung chocolate kasi matamis eh. Ito, may kiliti lang siya na kiliti lang yung lasa niya nung custard. Oni-chan. Okay guys, so ito yung unang round ng ice bath. So tatlong rounds kasi to. So 2 minutes, dalawang 2 minutes tapos isang 1 minute. So total of 5 minutes siya. So sobrang intense itong ice bath na to. Hindi to yung pangkaraniwan yung ice bath kasi siya, 5 degrees yung temperature nung 5 tuloy. 1 to 3 degrees yung temperature ng tubig na to. 4 na sako to ng yelo. Tapos tubig. Konting tubig, para siyang yelo na may konting tubig, literal ganun. Tapos kung makikita nyo dito sa video na to, gumagalaw-galaw pa ako. So pag mas gumagalaw ka, mas mahirap. Sabi nga ni Din, ilubog ko pa yung ulo ko eh. So pag nilubog ko yung ulo ko agad-agad, sigurado mas magiging mahirap yun. Pero yun nga, hindi ko kaya yun. Hindi ko pa kaya yun sa stage na to. So makita niyo yung mukha ko doon, yung lingon ako. Tangina, inner bitch yun, nabibisit ako sa mukha nun. Ito na yung patayo na ako. Naka-1 minuto lang ako, hindi ko natapos. Diba? So, ito naman ngayon yung second set. So, may pagkakataon pa akong mabawi yung sarili ko. Sa totoo lang, nadismaya ako sa sarili ko nung umahon ako ng 1 minuto lang. Kasi sabi ko, ina, malamig na tubig lang. Ano to? Bakit ganun? Kasi totoo lang, sobrang lakas nung boses ni Inner Beach talaga na sinasabi niyang, tumayo ka na, hindi mo kaya yung lamig. Diba? So dito naman, ito yung second set. Ganun pa din, sobrang lakas ni Inner Beach talaga. As in, mas malakas yung boses ni Inner Beach kaysa dun sa higher self, kaysa dun sa mismong ako talaga. So, ang dami niya na sinasabi. Sabihin mo, pinupulikat ka na. Sabihin mo, ang dami niya nang sinasabing excuses, pero sinasabi ko, hindi ako tatayo dito kahit mamatay ako dito. Yun talaga sinasabi ko nung time na to. Sabayan, nilubog ko na yung ulo ko. Second set to. Yan. Itong video naman na to, ito yung pag-ahon ko nung second set. Yung naka 2 minutes. So, grabe to. Napaka-emotional ko dito. Kasi, na-realize ko na sobrang controlled ako ni Inner Beach. Sobrang controlled ako ni Inner Beach na sobrang sabi ko, ano to nangyari sa akin? Ano to nangyari sa akin? Nakalimutan ko na yung sarili ko. Kung makikita nyo, binanggit ko dito. Kasi yun talaga eh. Nakalimutan ko yung sarili ko. Nakalimutan ko yung sarili ko na kaya niyang gawin yung mga bagay na may hirap. Yung mga bagay na ganito. Malamig na tubig lang, 'di ba? Malamig na tubig lang sinukuan ko. Kaya itong itong pangyayari na to, itong moment na to. Life-changing tong moment na to, kumbaga na-awaken talaga ako dito. So ito yung awakening ko talaga. Parang ito yung dito nagsimula yung pagbabalik talaga. Nasabi ko, tangina. Grabe. Napapailing na lang ako eh. Kasi, tangina. Namiss mo yung sarili mo, bro, no? Grabe. Tangina. Let's go. Ito yung yung last set. Last set ng 2 minutes. Ayan. Pero itong mga sets na to, ako nagsasabi sa inyo, pag-ahon ko pa lang natatakot na ako kasi alam kong sasampa ulit ako. Kasi may isa pa eh. So, napakahirap niya kasi talaga. Segundo pa lang nang in-stay mo dun sa tubig, talagang para kang napapasok. Para kang sinusunog. Ganun yung pakiramdam eh. So, hindi ko pa na-try itong ganitong klaseng ice bath. So, first time ko siyang na-try dito. Kaya, grabe talaga.
So, na-expose talaga si Inner Beach ng maigi. So, simula nitong time na to, natauhan na ako. Sabi ko, simula ngayon, ano, patataasin ko na yung ano ko, yung level ng ano ko, comfort zone ko. So, lagi ko nang i-expand. So, dito ako nagising, dito ko sinimulang trabahuhin yung sarili ko talaga ulit. Kasi nanggaling ako sa super low eh. Isipin nyo kung gaano ka low yung pinanggalingan ko. 'Di ba? So, ang laking tulong nitong ice bath kasi ano eh, sa maikling panahon, i-expose ka niya eh. I-expose ka niya eh. Tapos, magigising ka dahil ano eh, marirealize mo na kaya mong gawin yung gusto mong gawin. Kaya mo talagang gawin yung gusto mong gawin. Kailangan mo lang itatak sa utak mo na kaya mo. Believe nga, di ba? So, ito yun. Believe yun. Believe ako. Talagang believe lang ng believe yung sinasabi ko. Wala akong sinabi kundi believe, 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 believe. Huwag kang tatayo, huwag kang tatayo, huwag kang tatayo. Ayan. Grabe guys. Gusto ko lang i-share sa inyo to. Kasi makakatulong to sa inyo. Okay guys. So, yun yung time na yun, para sa akin, yun yung pinaka hindi ko makakalimutan. Yung time na yun. Kasi, ano eh, yung higher self ko kasi, ano ko na eh, nakilala ko na eh. Nakilala ko na yung kaya kong gawin eh. Na, yung matinding ako eh. Yung in control ka talaga sa lahat ng gusto mong gawin. Which is yung 2018 yun. Yung makikita nyo sa intro na sumisigaw-sigaw ako. Yun yung higher self ko. Kaso nga lang, mataas ang ego nung tarantadong yun. Sobrang taas ng ego nung tarantado na yun. Yung feeling ko talaga nung time na yun, immortal ako talaga. Kaya, grabe yung training ko nun. Kaya talagang lahat ng sumasabay sa akin nung time na yun, talagang durog talaga. Durugan talaga yun. Kaya nangyari nga talaga sa katawan ko, nadurog talaga. 'Di ba? So, nung nagka-injury ako, hindi yun ako, yun lang yung alam kong paraan eh. Nung nagka-injury ako, parang yun yung, isang malaking pader eh. Na, isa siyang malaking pader na, dahil yun yung humadlang na hindi ko na magagawa yung ganong klase ng ano eh. Ng hard eh. Parang ang alam ko lang kasi, go hard lang palagi. So, hindi ako marunong kumalma. Ganun yung nangyari sa akin. Kaya 2018 nagka-injury ako, hindi ko na alam yung gagawin ko. Dahil wala naman akong alam kundi magigil lang. So, lahat ng bagay pinanggigigilan ko, ganun ako. Ganun yung ginawa ko. So, kaya ngayon, andito ako ngayon, nagka-injury ako. So, ano eh, dahan-dahan akong kinain ni Inner Beach eh. Kasi parang tumatak na sa isip ko na, dahil dun sa injury ko na, ang dami ko nang hindi kayang gawin. Kasi sa totoo lang, ang lala nung pinanggalingan ko talaga, yung tipong lumabas si Mason, binubuhat ko lang siya, sumasakit yung katawan ko habang binubuhat ko siya. Hindi ko siya mabuhat ng matagal dahil ang sakit ng katawan ko. Ganun kalala. Na buhat-buhat ko si Mason minsan, tangina, umiiyak ako dahil sabi ko, tangina, ano ba to? Ano ba tong nangyayari sa akin, tangina? Buhat-buhat ko yung anak ko, hiniheli ko lang siya, sumasakit yung tuhod ko, sumasakit yung likod ko. Pero tangina, nung time na iniisip ko lang talaga na matatapos to. Hindi ako titigil, hindi ako papayag na ito na yung magiging kapalaran ko habang buhay. Kasi, may mga stories ako naririnig na, ano eh, naging buhay na nila yung, nasanay na sila sa pain eh. Na hindi na sila nakaalis dun eh. Kasi parang, tinanggap na nila. Yun lang yung kinaibahan ko dun sa mga taong yun. Kasi hindi ko tinanggap. Sabi ko, tangina, hindi ko to matatanggap. Even if it takes a lifetime, hindi ako susuko para lang mapagaling ko yung sarili ko dito sa injuries ko na to. Kasi nangyari nga sa akin, nasira na yung buong system ng katawan ko. Kumbaga, yung katawan kasi natin, mga muscle kasi natin, konektado yun sa isa't isa. Sa sobrang fucked up na ng pinagagagawa ko sa sarili ko, na tipong ka-injury ako dito, iniiwas ko lang doon hanggang sa, nung iniwas ko doon, syempre, hindi mo naman dapat siya iiwas doon, dapat lutasin mo muna siya bago palakasin mo ulit, di ba? Hanggang sa pak kumalat na. So dahil kumalat na siya, ngayon nagkaroon ako ng major na imbalance sa katawan ko. Yung spine ko ngayon, nawala sa alignment. Kasi yun nga eh, may mga muscle na malakas, may mga muscle na mahihina. So nahatak siya doon sa maling posisyon, di ba? So,
Gano'n lang yung ano, pinaka-basic na explanation na puwede ko siyang i-explain sa inyo. Kaya inaral ko talaga na i-integrate ulit yung pagtrabahuhin yung muscles ko na magtulong-tulong sila, bumalik sila sa function, sa tamang function, 'di ba? So, ayun, andito tayo ngayon, pagaling na tayo ng pagaling, nasa dulo na tayo, matatapos 'tong taon na 'to na injury free na ako. Kaya kung makikita niyo sa YouTubes ko sa stories ko sa Instagram yung workouts ko, ano lang, puro naka-focus talaga sa integration lang. So, binabalik ko lang yung function ng katawan ko talaga. Then, patitibayin ko muna yung foundation. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Pinatitibay ko yung foundation. Para kahit anong gawin ko, matibay siya doon, hindi siya masisira ulit. Okay, so balik tayo. So, yun nga, bumaba yung self-confidence ko eh. Parang yun nga, nawala yung belief eh. Yun talaga yun eh. Nawala yung belief, guys. Nawala yung belief. Nakalimutan kong maniwala sa sarili ko. Tangina. Nakalimutan ko talaga yun. Nakalimutan ko yung sarili ko. Kasi kilala ko na yung sarili ko eh. Alam ko na yung kaya kong gawin eh. Lalo na pagka naniwala ako sa sarili ko ng dire-diretso. Diba? Alam ko eh. Tapos may yung tipong ang daming bagay na hindi ko na makontrol. Yung dati na pag sinabi kong gagawin ko tong isang bagay, ginagawa ko to. Ngayon, tangina, natatalo ko ni Inner Beach. Yung tipong isipin nyo, paulit-ulit kong sinasabi na magva-vlog ako, ganyan-ganyan. Ito na talaga yon. Tapos, hindi ko na naman matutuloy, mawawala ako, di ba? Hanggang sa ngayon talaga, di ba, andito na ako. Pero, hindi. Sasabihin ko pa sana, hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero tangina, alam ko na nandito na ako ngayon. Ina-affirm ko na. Di ba? Na ito na talaga yon. Na dire-diretso na to. So, affirm lang. Affirm mo lang palagi. Kahit hindi mo nararamdaman, i-affirm mo lang. Kasi wala ka. Kung magsisettle ka sa negative, wala kang mapapala eh. Kaya palagi mo lang i-affirm. Kung feeling mo mahina ka, hindi, malakas ka. Sabihin mo sa sarili mo, malakas ka. Kahit sinasabi pa sa'yo nung ibang tao na ganyan, bobo ka o anong negative yung sinasabi nila. Huwag mong isipin yun. Huwag mong isipin yun. Isipin mo na ano ka, na malakas ka, matalino ka. Isipin mo lahat ng positive na bagay. So, balik tayo ulit, numalaktaw ako. So, yun nga, kita nyo ice bath. Grabe, life-changing siya para sa akin. Simula nun, pagbalik ko dito, yun, nagdire-diretso na. Pagbalik ko ng Japan, kita nyo, 4:00, ganyan-ganyan. Nanggigil talaga ako sa sarili ko eh. Parang nagising talaga ako, parang tangina, ano to? Bakit ako ganito? Bakit hindi ko matiis yung tubig? 'Di ba? Tapos nung nakakatawa pa nung nandun ako sa yung unang set kasi, nung umahon ako, parang nadismaya ako sa sarili ko, tangina, parang sabi ko, tangina, ano yun? Bakit ako tumayo? Yun yung tanong ko sa sarili ko eh, bakit ako tumayo? Gets mo? Bakit ako tumayo? Sabay habang naghihintay ulit ako sa turn ko para sa second set, ini-evaluate ko yung sarili ko. Tangina, sobrang lakas ni Inner Beach. Alam mo yung parang ang lakas ng boses niya na siya lang yung naririnig ko. Tapos, sobrang liit lang nung boses ko. Siya yung ino-overpower niya ako. Kumbaga, 10% lang ako. Yung ako, si Inner Beach 90%. Ganun siya kalakas. Tapos, doon na nagpatong-patong na naisip ko bigla na, tangina, nagko-coach ako ng mga tao, sinasabi ko sa kanila na gawin nila to, gawin nila yan, na kaya nila yan. Tapos ako mismo, tangina, hindi ko kayang gawin yung pinagagawa ko sa kanila. Hindi ko kayang mag-lead by example, 'di ba? So doon ko masasabi na kaya ako nasabi na nakalimutan ko yung sarili ko nung second set, nung natapos ko yun. Kaya mangyak-ngyak talaga ako kasi tangina, nakalimutan ko talaga yung sarili ko. Grabe yun. Second set. Pero nung second set talaga alam kong mahihirapan ako.
sobrang mahihirapan ako. Second set, ang dami nang sinasabi sa akin ng utak ko eh. Sinasabi niya sa akin ni Inner Beach, sabihin mo pinupulikat ka. Mag-make na ako ng excuses. Pero sabi ko sa sarili ko, no, tangina pagka ito, sinunod ko tong magmumura na naman ako. So sinunod ko tong hayop na to, na tumayo ko dito, habang buhay kong pagsisisihan to. Ganun yung sinabi ko. Kaya hindi ako tatayo dito kahit pulikatin ako, mahimatay ako. Ganun sinasabi ko sa isip ko talaga. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi ako tatayo. Kahit nasusunog na yung katawan ko, sobrang ano na talaga. Kasi hindi naman ako sanay eh. Sa ganun eh. First time ko yun eh. Na ganun extreme yung lamig eh. Yung lamig na ginagawa ko dito, mga 10 lang. Ganyan, 10 to 16 lang, ganun. Kaya nandun ako, grabe. Second set, nung third set, ganun pa din. Takot pa din ako. Hindi nawawala yung takot eh. Yun. Nahuli ko yung keyword. Hindi nawawala yung takot, pero kailangan mong harapin yung takot. Kailangan mong harapin yung mga takot mo. Yun. Tangina. Hinarap ko yung, takot ako, pero hinarap ko yung takot ko. Actually, wala na akong pakialam kahit mapahiya ako dun sa mga tao dun eh. Ganun na, yung mga kaibigan ko na nandun, mahal na mahal ko yung mga yon. Wala na akong hindi ko na naiisip na nakakahiya eh. Kasi tangina, naisip ko nun, kalaban yung sarili ko na lang eh. Na, kalaban ko yung sarili ko eh. Na matalo ko yung sarili ko eh. So yun, na-overcome ko siya, natapos ko yun. Tapos yung mga susunod na araw, nagawa ko na siya paulit-ulit. Pero yun pa rin, hindi nawawala yung fear eh. Lalo na sa ganung kalamig. I-try nyo guys yung ganung kalamig, 1 tsaka 3. Sundin nyo yung 2 minutes, 1 minute. I-try nyo guys. Sobrang lala nun. Ako nagsasabi sa inyo, napakalala. Pero masusubukan dun yung yung lakas nyo. Ang sarap ng pakiramdam pag natapos nyo siya. Yun eh. Para bang na-achieve mo yung goal na sobrang hirap. Ganun siya kalala kasi sobrang hirap talaga niya. Sobrang hirap. So yun lang guys, shinare ko lang sa inyo. Andun pa rin tayo, dire-diretso pa rin yung grind natin. Di ako nawawala sa focus. Continuous growth pa din sa lahat ng aspects ng buhay, hindi lang sa yun yung ginagol ko nga eh. Ayusin lahat. Hindi lang isang bagay. Kumbaga, lahat. Kasi nga, may kasabihan nga na the way you do one thing is, Tagalogin ko na lang kung paano mo gawin yung isang bagay, ganun mo din gagawin lahat ng bagay. Diba? So, kung para kang tanga na ginagawa mo tong isang bagay, o kaya half-ass mong ginagawa yung isang bagay, yun na yung standard mo para sa lahat ng bagay. Diba? So, dapat yung standard mo sa lahat ng ginagawa mo, world class. Diba? Kaya kung maniniwala ka lang din naman sa sarili mo, dapat world class yung paniniwala mo sa sarili mo, guys. Kaya araw-araw ko nire-remind yung sarili ko pagising ko palang believe. Makikita nyo sa stories ko yan. Pag sinasabi ko yun, pag tinatype ko yun sa stories ko, galing yun talaga sa aking damdamin. Galing yun sa damdamin ko. Kasi legit talaga. Itong affirmations ko, pag binabasa ko yan, talagang binabaon ko talaga siya. Kahit may mga times na hindi ko siya nararamdaman, sinasabi ko pa rin, paulit-ulit ko pa rin siya sinasabi. Gusto kong matrain yung subconscious mind ko na, siya yung lumakas eh. So okay guys, mahaba na naman to. Sobrang haba na naman ito. Habang usapan na naman ito. Believe lang guys. Believe lang. Believe. Wala na akong masasabi kundi believe kasi kailangan nyo lang talagang maniwala sa kung ano man yung ginagawa nyo. Huwag nyo aalisin yung paniniwala nyo. Okay? Hanggang sa susunod.